Formal nang nagbukas ang impeachment court ng Senado ngayong hapon. Present halos lahat ng senador maliban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ang balita ni Jed Resina mula sa Senado, live. Jed, ano ang mga natalakay sa unang araw ng pagko-convene ng impeachment court? Bernard, sa pagko-convene kanina ng Senate as an impeachment court, kabilang sa mga natalakay ay yung pagpapadala ng summons kay Vice President Sara Duterte o para sagutin niya o bigyan niyang tugon yung articles of impeachment laban sa kanya. Opisyal nang nag-convene ang Senado bilang isang impeachment court na lilitis sa mga reklamong inihain laban kay Vice President Sara Duterte ngayong hapon. Bandang alas 3:18 o 3:18 p.m. ng formal na nai-refer ng Senado ang articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo sa Senate Committee on Rules. Pagdating ng alas 3:27 o 3:27 p.m., naghain ng mosyón si Senator Joel Villanueva na ilipat ang articles of impeachment sa impeachment court. At dahil walang naghain ng pagtutol o objection sa nasabing mosyón, ay agad itong naaprubahan at pansamantalang sinuspindi ang regular na sesyon ng Senado upang maorganisa o makonvince sila bilang isang impeachment court. Nang itigil ang regular na sesyon ng Senado kaninang alas 3:28 o 3:28 p.m. ay isa-isa nang nagsuot ng kanilang mga opisyal na robes ang mga senador na gaganap naman ngayon bilang senator judges. Eksaktong alas 3:45 o 3:45 p.m. nang opisyal na buksan ang paglilitis. The impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby declared open. Sa kabuuang bilang ng mga miyembro ng Senado, 23 senador ang dumalo at sumumpa, maliban na labang kay Senator Ronald Bato de la Rosa na itinilagang absent. Pinangunahan ni Senator Judge Camille Villar ang pagpapanumpa kay Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer ng impeachment court. Matapos nito, si Senator Cayetano naman ang nanguna sa oath-taking ng iba pang senator judges. Sa pagbubukas ng impeachment court, agad na nagpalabas ng kautusan ang pamunuan para sa kampo ni Vice President Sara Duterte maging sa prosecution panel. The court having been organized, and the articles of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice President Sara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt. Pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial, she is directed to appear before the Session Hall of the Senate of the Philippines upon notice. The Sergeant-at-Arms is directed to serve the written summons on Vice President Sara Duterte along with a copy of the Articles of Impeachment. The prosecution may file a reply within a non-extendable period of 5 days from receipt of the answer. Nilinaw rin ng korte na ang mga partido ay maaaring maghain ng kanilang mga mosyon at iba pang pleadings ng personal o kaya naman ay sa pamamagitan ng electronic mail. Nagkaroon naman ng kaunting paglilinaw si Senator Judge Vicente Tito Soto III hinggil sa itinakdang palugit. Kinumpirma ni Presiding Officer Cayetano na calendar days at hindi working days ang bibilangin para sa 10 araw na ibinigay sa kampo ni VP Duterte upang sumagot, pati ang 5 araw na palugit para sa tugon ng prosecution panel. Matapos maayos ang mga unang patakaran ng korte, muling sinuspindi ang paglilitis bandang alas 3:54 o 3:54 p.m. upang magbalik ang Senado sa kanilang regular na sesyon. Bernard, bilang paglilinaw, yung sinasabing 10 araw na ibinibigay dito sa kampo or kay Vice President Sara Duterte ay yung sasagutin niya yung mga reklamo laban sa kanya o yung articles of impeachment laban sa kanya. Then pagkatapos nun ay mayroon namang 5 araw yung House Prosecution Panel para makapagsumite naman ng kanilang reply rito. So yung araw na palugit nilinaw kanina ni Presiding Officer Senate President Alan Peter Cayetano
na calendar days ito, meaning Monday to Sunday o kasama din sa ibibilang ng araw yung holiday kung mayroon mang tatamaan. At pagkatapos nitong summons and yung reply mula sa prosecution panel ay muling ipapatawag o padadalhan ng summons yung different parties para naman to appear doon sa mismong trial. And then after nun, magka-calendar ulit o magsischedule itong impeachment court para naman doon sa mismong trial proper. So after mag-adjourn kanina ng sesyon ng Senado, nilinaw ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi pa agad magsisimula yung impeachment trial dahil mayroon pang ilang weeks, dahil mayroon pang 10 days para dun sa summons si VP Duterte, then another 5 days para sa prosecution panel. So maaari or may possibility na yung mismong trial proper ay maitaon doon sa session break. Pero dahil nilinaw na nila nung mga nakaraan na iba yung Senate as a body and Senate as an impeachment court, so hindi affected yung trial o yung proceedings kahit mag-session break o mag-break yung session. So, sabi ni Senator Cayetano kanina, maaari o posibleng tuloy-tuloy or araw-araw yung magiging proceedings o trial dito sa impeachment, pero tuloy pa rin aniya yung committee hearings dito sa Senado. At para naman doon sa side ng defense team ni Vice President Sara Duterte, anila, batid nila na nag-convene na yung Senado bilang impeachment court at anytime matatanggap na nila o magpapalabas na ng summons o sabi na itong impeachment court. At sinabi naman nila na susunod sila at maghahain sila ng mga kaukulang tugon alinsunod sa Constitution at sa mga umiiral na alituntunin at rules. Pero sa mga oras na ito, umiwas muna sila na magbigay ng pahayag bilang paggalang dito sa proseso ng impeachment. So ayan muna ang update sa Senado. Balik sa inyo, Bernard. Jed, yun nga sana tatanong ko sa iyo yung schedule ng impeachment trial. Kung masasabay na may sesyon, paano ang gagawin? Mauna ba ang sesyon ng Senado tapos impeachment o mauna yung impeachment, then susunod yung kanilang regular session kung magkakasabay yung dalawa? Dahil sabi mo nga medyo tatagal ito at magiging araw-araw ba siya? Bernard, kaugnay ng schedule, wala pang final na sinasabi yung Senate as an impeachment court kaugnay kung kailan may schedule itong trials. Pero doon sa mga naunang mga panayam natin sa mga senador, merong mga possibilities na pwede na magkakaroon sila ng regular session tuwing umaga, and then pagdating ng hapon yung impeachment trial. And other suggestions naman is MWF yung trial, and then Tuesday and Thursday yung kanilang session. Pero yun yung nilinaw ng mga senador na sa kabila ng mayroong impeachment trial na gaganapin dito sa Senado, hindi pwedeng matigil yung kanilang legislative work or yung trabaho nila bilang mga senador o yung mga committee hearings din nila. So may iba't ibang possibilities tayong aabangan doon sa schedule netong trial. So yun nga, pwedeng araw-araw yung trial kung sakaling maitaon na session break, or kung maitataon naman na magkasabay, ayun nga, pwedeng umaga yung session or hapon yung trial or vice versa. Depende ito, Bernard, sa mapagdedesisyonan o final decision ng mga senador or ng impeachment court. Jed, nung nakaraang hindi pa nagpapalitan ng liderato ng Senado, na brought out yung idea na magkaroon ng impeachment manager. Dito sa nagpalit dahil ng liderato, ito ba itutuloy pa yung plano na paglalagay ng impeachment manager? Bernard, wala pa tayong impormasyon o hindi pa natatanong sa mga senador kung matutuloy yung pagkakaroon ng impeachment manager. Pero noong mga nakaraan o magugunitang na interview ng media, si Senator Francis Kiko Pangilinan na siyang tinitignan nila na magiging impeachment manager sana nung panahon ni SP Vicente Tito Soto III. Nabanggit ni Senator Pangilinan na wala sa current Senate rules or impeachment rules yung pagkakaroon ng impeachment manager. So, kailangan pang-amyendahan yung current rules bago magkaroon nito, Bernard. So, ngayon, hindi pa malinaw kung magkakaroon ng impeachment managers. Pero ayun yung malinaw. Ayon kay Senator Pangilinan noon na napipisil bilang itatalagang impeachment manager, wala ito sa current Senate rules. So, hindi niya nakikita na magkakaroon ng ganito sa impeachment trial. Bernard. Maraming salamat, Jed Neresina, live mula sa Senado.